Okay, ang daming nagtanong sa atin sa solar na gusto nilang magpa-solar na yung appliances nila aircon tsaka refrigerator. So, bibigyan lang natin yung simple calculation ng ano, ng pagso-solar. So, dito, ito is ginagamit natin is a 1.6 kilowatt na 12 volts na hybrid inverter. So, ito na yung mga bago ngayong niro-roll out. Kasi dito, before kasi, may lumabas na ganito lang yung setup. Ito yung sa lumang setup natin. So, dito, meron tayong battery, tsaka MPPT, or ito yung solar controller. Tsaka ito yung inverter. Ngayon, pinag-isa na lang sila na itong machine na to. Pero yung battery, separate pa rin. Okay? So, anong function ng MPPT? So, ito yung battery mo. Dito, nag-store yung energy. So, yung battery is energy storage. So, sa battery ngayon, meron tayong 12 volts na 12.8 na 50 ampere hour. Yung specs sa battery is, aside sa voltage, meron din siyang ampere hour. So, ibig sabihin, ito yung capacity. Okay? So, ito yung voltahe, ito yung capacity. So, itong voltage, ito yung ampere hour. So, for example, meron kang 10 watts na laptop. So, 12 times 50, around 300, no? 12.8 times 50. So, around 600. 600 pala. 600. So, divide mo yun sa wattage sa laptop. Yan yung time na makukonsume, na kaya niyang i-run yung battery, yung laptop. So, for example, meron kang 600 ampere hour na total na battery. So, sa 600 ampere hour, gusto mo magpatakbo ng ref. So, meron kang inverter. Kasi, etong battery, hindi mo naman pwede siya i-plug yung ref mo diretso sa battery kasi AC yun, alternating current. Kaya gumagamit tayo ng inverter. Kaya ganun yung waveform niya, pure sine wave. So, alternating current. Ito kasi DC. Yung solar panel mo, DC. So, gumagamit tayo ng inverter para from battery papunta inverter bago mag-refrigerator. So, for example, yung battery ko, ito is 12.8 volts times 50 ampere hour. So, roughly 600 ampere hour. Yan, ideally, di ba? Tapos, meron kang ref na 300 watts. So, ito to. Watts na pala to. Watts. So, example, ito yung battery mo, full charge. So, 600 battery divided by 300 na wattage sa ref. So, depende naman yan kung magpa-fluctuate. So, kaya niyang patakbuhin. So, 600 divided by 300, 2 hours. Ideally. Kaya ganun yung pag-compute ng appliances mo sa battery. So, for example, meron kang, yung setup natin is, ito lang. So, palakihan natin to. Gawin nating 100 ampere hour. So, magiging 1.2 na yan. Yan, tumunog na yung natin. 1.2. So, sa 1,200, yung ref mo kasi as is pa rin yan. So, 300 watts, peak na yan ha. So, patakbuhin niya yung, ayan, 12 divided by 300, 1,200 divided by 300, 4 hours. Kaya ba yung battery mo sa ref na 100 ampere hour? Okay?
Hindi. So, yan. No? So, ito yung voltage, tapos ito yung capacity. So, yun, 1,200. The same pa rin yung ref, tapos aircon. Pipik yan sa akin, 1,200 watts. Okay? So, erase tayo. What if yung voltahe ng battery ko, 24 volts? 24 volts or 25.6 yung nasa mga benta sa ano. So, 24 times 100. So, ano na yan? So, lalaki na yung wattage ng battery mo. So, 24 volts times 100 ampere hour equals 2,400 watt hour. So, 2,400 watt hour. So, patakbuhin mo yung 2,400 watt hour divided by 300. Ano yan? 2,400 divided 300. So, nasa around 8 hours na. So, makakover na niya yung gabi mo. From 5 p.m. hanggang 6 a.m. Kaya pa ba? So, ganun siya ka-tedious, no? Ito, sample lang yung 300 watts. Pero yung ref kasi na inverter, peak 300, bababa naman. Mag-off, peak 300, bababa. Ganun. So, kung constant yung 300 watts ng refrigerator. So, yan yung pag-calculate ng battery, capacity, and yung load mo. So, yun yung relationship ng ref. Okay? So, 24 volt system. So, what if 48 volts? Ano yan? Kailangan na natin ng 48 volts or 51 point something. So, 48 times 100 is 4,800 watt hour. Diba? So, meron kang constant load ideally na ref, 300 watts. So, 4,800 divided by 300. Kano yan? So, mahigit 12 hours siguro. To be exact, paki-comment naman. 4,800 divided by 300. Ilang hours yan? Okay? So, ganun. Yan yung time dito na hindi ka or wala kang sun hours. Sun hours. Kasi, yung system mo, dependent yan sa battery. Kaya, mas malaki yung battery, mas okay. Like, for example, aircon. So, aircon. So, 1,200 plus 300. So, yung 1,500 watts mo, aircon and ref, ilang kaya yan? 3 hours lang sa 48 volt system. Sa calculation na to, ideally, constant yung 300 watts. I know, maraming magtatanong dyan, 1,200 ba talaga yung watts na aircon? Actually, pag malamig yan, mataas yan, peak. Tapos, pag malamig na, pababa, inverter. So, ganun yung calculation. Okay? So, ganun lang na depende yan sa load ng solar system, no? Or power system. Yung battery, load, tsaka capacity, tsaka voltage. Okay? So, yun. So, yung battery, recap, meron tayong voltage, tsaka capacity. The higher the voltage sa battery na meron 12, 24, 48. Ito, mas doble yung battery price nito. Pag dito, mas lalo na yung capacity. So, for example, yung mga ideal na sineset up
is 51 volts times 300 ampere hour. Kano yan? Nasa 15 kilowatt hour na battery. Ang laki niyan. Tapos ito, nasa 100k plus ngayon. Malaki investment. 100k, ano pa lang yan, battery. Inverter, nasa 40k, yung magandang klase. Inverter lang ha, inverter. Yung combination ng MPPT tsaka inverter. Yan. Ano pa? Panel. Panel, mga nasa 50k. Plus, so solar panel. So, dito sa setup, 190k. Plus. Labor pa yan. Ano pa? So, ano yung constant load ko? Ref, tsaka aircon. What if Wi-Fi system? Pwede naman. So, ganun lang yung basic. 190k para sa RF and aircon. Kaya mo nang pagtakbo 48 volts or 300 ampere hour na battery. Kaya, yun. Itong inverter, kaya to 6 kilowatt. 6 kilowatt or yan, 6 kilowatt. Yung bare minimum. Okay? So, yan lang muna for today. Calculate ng solar, load, ref, tsaka aircon lang. Ipa-solar ko 24 hours. Off-grid. Yan. Okay? Next time, yes. See ya.